bawal yun. Dahil hindi siya nakasulat sa joint circular na itong sinasabi niya. So, just because wala siya sa joint circular, bawal na kaagad. So, nagulat ako. Yung gamot, medyo ako doon na nagulat ako. Kasi during my time, nung nasa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process pa ako, gamot ang ginagamit na confidence building measure para maakit yung rebel returnees na bumalik sa pamahalan. So, naalala ko nun siguro as a short anecdotal observation lang. Nung araw kasi, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process, katabi niya sa same building siya sa yung dating PhilHealth kung tawagin noon ay Medicare. Ngayon PhilHealth ang tawag sa kanya ngayon. So yung consultants na pagbibigay ng medical assistance noon ay galing sa Medicare na PhilHealth ngayon. Ang ginagawa, yung mga rebel returnees, takot sila pumunta sa hospital dahil maa-aresto sila. So ang ginagawa, yung medical team, umaakyat sa bundok yan, sa mga safe houses, pumupunta sa community ng mga rebel returnees para magbigay ng medical assistance, magbigay ng gamot, magbigay ng mga other health services. Kaya talagang hindi surprising na sa anti-insurgency, sa pag-akit ng rebel returnees, nagbibigay talaga ng mga medical assistance. So itong witness na sinasabi niya bawal dahil wala daw doon sa joint circular. Medyo medyo napakababaw o napakamalayo sa realidad. Opo, ano po ang masasabi niyo po dito po sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial? Ano po yung napulot po ninyo sa magkabilang panig po dito sa pagpresenta o sa ipresentang witness po mula COA? Nagulat ako sa isang sinabi ng witness ng COA na si Roderick Wamil nung sinabi niya parang irregular daw yung gamot na dahil daw hindi daw siya nakasulat sa 2015 Joint Circular of the Commission on Audit. Therefore, irregular. And nakakagulat ho yun. No? Ayaw kong gamitin yung word na stupid, no? Pero parang gano'n na nga. No? Kasi halimbawa, sa Joint Circular na yun, meron bang nakasulat na ballpen doon? O paper? O office supplies? Ibig sabihin, pag gumamit ka ng ballpen, bawal yun. Dahil hindi siya nakasulat sa joint circular na itong sinasabi niya. So, just because wala siya sa joint circular, bawal na kaagad. So, nagulat ako. Yung gamot, medyo ako doon na nagulat ako. Kasi during my time, nung nasa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process pa ako, gamot ang ginagamit na confidence building measure para maakit yung rebel returnees na bumalik sa pamahalan. So, naalala ko nun siguro as a short anecdotal observation lang. Nung araw kasi, yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process, katabi niya sa same building siya sa yung dating PhilHealth kung tawagin noon ay Medicare. Ngayon PhilHealth ang tawag sa kanya ngayon. So yung consultants na pagbibigay ng medical assistance noon ay galing sa Medicare na PhilHealth ngayon. Ang ginagawa, yung mga rebel returnees, takot sila pumunta sa hospital dahil maa-aresto sila. So ang ginagawa, yung medical team, umaakyat sa bundok yan, sa mga safe houses, pumupunta sa community ng mga rebel returnees para magbigay ng medical assistance, magbigay ng gamot, magbigay ng mga other health services. Kaya talagang hindi surprising na sa anti-insurgency, sa pag-akit ng rebel returnees, nagbibigay talaga ng mga medical assistance. So itong witness na sinasabi niya bawal dahil wala daw doon sa joint circular. Medyo medyo napakababaw o napakamalayo sa realidad. Opo. Attorney, sa inyo pong pagkakaalam kung batas po yung pag-uusapan na sumasaklaw po dito sa mga confidential at intelligence fund, meron po ba? May batas na nagsasabing yung Republika saka may nagsasabing bawal i-betray yung confidentiality. Batas yun. Yung joint circular ng Commission on Audit, rules siya, hindi siya Republic Act. Mas mababang uri ng batas siya. Batas din siya pero inferior siya sa Republic Act. May mga Republic Act na superior legislation yun na nagsasabing bawal i-betray yung confidence, yung confidentiality ng mga
confidential information. Opo, kasi ang So, susunod ko pong tanong kasi, alin ba ang mas mangingibabaw, yung mismong batas na ginawa ng mga mambabatas po natin o itong joint circular na ito, attorney, na talagang stick lang tayo dito sa kung ano yung mga nakasaad. Pero meron pa pala mga ibang mga batas na nakakasaklaw patungkol sa mga confidentiality. mas mataas ang batas na Republic Act or yung legislation na ginawa ng mga mambabatas na halal ng tao, binoto ng tao. Mas mataas yun. In fact, criminal. It is crime to betray the confidentiality of confidential information. Meron pong provision sa penal code yun na kapag tinaksyalan mo ang confidentiality, crime, that's a crime. Yung joint circular na yun is just rules, procedural rules na ini-implement ang batas. So kung may contradiction between the two, between a law and a rule, mas mataas ang law kaysa sa rule. Opo, may napansin So, po ba kayo sa attorney, sa witness kanina, like kagaya po sa hesitant ba siya sumagot ng diretsahan kasi alam niya na kung sasagutin niya maiipit lalo na yung nasa prosecution na binibuild nila na talagang naratibo po laban sa pangalawang Pangulo? Naaawa ako sa witness kay Wamil dahil alam naman niya na at stake siya yung reputation niya na hindi niya pwedeng parang napipilitan lang siya Napipilitan lang siya na mag-testify in that way. Pero maingat din siya to protect himself dahil in the future, delikado siya. No? Like kunyari, at least inamin nito, itong prosecutor ng state prosecutor na walang masama kung nagkaroon ka ng 11-day disbursement. That is normal, very normal. In fact, napakarami doon. 1-day disbursement costing over billions. Napakarami doon. No? So, at least inamin nito itong state prosecutor na to na walang masama mag-disburse ka within 11 days. More so, ang liit nun. Ang liit ng amount na yan. Opo, In fact, opo. Kaya ng 1 day yun. Bago ko lang ipasa kay partner Almar, attorney, naitanong din sa kanya kung hanggang saan ba aabot yung kanyang report or mga napuna sa kanyang pag-audit, kung ito na ba ay conclusive na, ito na ba ang penal, ito na ba yung pinakasusundin na talaga medyo doon nagkaroon ng medyo nantala yung kanyang pagsasagot po, attorney. Definitely, hindi pa final yun. Kasi kung mabasahin nyo, that very same 2015 joint circular, yung final nun ay chairperson ng Commission on Audit, hindi sa level ng state prosecutor, ng state auditor. Dahil yung confidential and intelligence fund, iba yan, intelligence fund, confidential fund. Yung pinaka-finale doon, yung chairman mismo, yung chairman or yung chairperson, ang may final say doon. Yun yung nakasulat sa joint circular na yun. Pero sa Constitution, yung commission, dapat, kung masusunod yung saligang batas, yung Constitution, yung commission mismo, yung Commission on Audit mismo, as a collective body. Opo, kasi ang parang may pahiwatig itong depensa na meron pa silang which is natapos na kasi ng maaga din yung termino nitong auditor na ito na naka-assign doon sa OVP tsaka sa DepEd kasi nailipat na nga. No, gusto sana niyang ipagpatuloy ng depensa, kaso iba na yung humahawak. Pag witness ka, dapat may personal knowledge ka. So may nakikita ba kayong hinahanda dito yung depensa na maaring pinigilan nila? Baka kasi maunsyami lang kasi pwedeng sabihin na walang kaalaman ang witness, attorney. Ako, na-predict ko na bukas ang sasabihin ang approach ng depensa bukas ay hearsay yung testimony ng witness dahil wala siyang personal knowledge. Umaasa lang siya sa mga pira-pirasong dokumento na pinasa sa kanya. In fact, na yung sinabi niya na Vice President Sara is the only one with confidential funds, yun talaga na-debunk kaagad siya dahil lahat ng previous Vice Presidents, almost all government agencies have confidential funds. So, talaga baka mapaya siya bukas pag na-cross-examine. Kung maka-cross-examine pa siya, no? Dahil
wala siyang personal knowledge sa mga the more important part of the testimony. Doon lang siya may personal knowledge sa dokumentong nakarating sa lamesa niya. Other than that, wala na.